Jerusalem. Amen. Hapon po sa atin lahat, mga kaibigan at mga kapatid. At narito po muli tayo ngayong hapon. Kaya po ng inawit na ating napakinggan ang The Holy City, ang Jerusalem. Pagparito ng ating Panginoong Kristo,
lahat ng kanyang kakasamahin ay magmamana ng buhay na walang hanggan at dadalhin niya sa kanyang bayan at maninirahan doon sa banal na lungsod at doon sa loob ng bagong Jerusalem ay tatahan ng kanyang mga banal. Magandang hapon po sa ating lahat. Isa pong kagalakan na tayo po muli, mga kaibigan at mga kapatid, ay muli magkasama-sama ngayong gabi. Dito po sa ating bansa sa Pilipinas, ngayon po ay magka-quarter to 6 na po. At ako po'y nasisiyahan at nagagalak muli na kayo po'y paglingkuran ko ngayong oras na ito. At tayo po ay magkasama-sama muli sa pag-aaral po natin ng mga katotohanan sapagkat itong ating programa na pinamagatang mga aral ng katotohanan ay siyang naghahayag ng mga katotohanan ng ating Panginoon at siya rin naghahayag na ang ating Panginoong Hesus ay malapit nang dumating. Ngayon pong oras na ito ay tayo po ay mahaba-haba ang ating mapag-aaralan ngayong hapon na ito sapagkat marami mga katanungan dumating na ito po ang ating tatalakayin sa mga oras na ito. At ako po'y nagagalak sapagkat nakita ko si Sister Paganduyon, nasa Riyadh, na nag-aabang at kayo po'y sumusubaybay. Marahil ay tanghali sa inyo or umaga, magandang umaga sa inyo pong lahat dyan. And then, binabati ko rin po ang ibang mga kaibigan natin, mga kapatid na sumusubaybay sa programang ito, mga aral ng katotohanan, saan bang kayo lugar naroroon, o nasa ibang bansa naman kayo, kung umaga man sa inyo ay magandang umaga, kung hapon ay magandang hapon, at dito naman sa ating bansa ay magandang gabi naman. So, naririto at sa ating pag-aaral ngayon at of course, siyempre, babatiin ko muna kayo lahat mga kapatid na narito ngayon. Nais ko lamang batiin si Sister Evelyn Sinayan na ating mainit na ating taga-subaybay. Magandang gabi sa iyo, kapatid. And of course, dito yata Sister MJ, sumusubaybay din at magandang gabi sa iyo. At sino pa yung mga natin dito? Happy watching here in Muslim world. Yung ating kapatid dyan sa Muslim world. Ito yung nasa dako sa bansa ng mga Muslim. Magandang anumang oras sa inyo, umaga man, tanghali, hapon, magandang araw po sa inyong lahat dyan. At binabati ko rin po ang ating taga-subaybay, si Brother Gudoy, na ngayon po ay sumusubaybay din sa ating programa. Mamaya, babatiin po natin mga mahal natin, mga kaibigan at mga kapatid na taga-subaybay ng ating programa. Ngayon pong gabi, sa ating pong pasimula ng ating pag-aaral, ay inaagayahan ko muna kayo na tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Tayo po yung po sa isang panalangin. Ama naming banal na sa mga langit po kayo. Patuloy po kami nagpapasalamat sa inyong dakilang pag-ibig. Narito po muli kami magkakasama-sama uli na magkakaibigan at magkakapatid upang pagsaluhan po namin ang muling pag-aaral, pagsasaliksik ng iyong mga katotohanan na may kinalaman, Panginoon, sa ikaliligtas po namin. Amin pong hiling naway gabayan po kami ng inyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Gabayan niyo po kami upang buksan ang aming mga puso at isipan, matanggap po namin ang mga dakilang katotohanan samantalang binubuksan namin ang bawat pahina ng iyong aklat, ang iyong banal na aklat, ang Biblia, upang ito'y maunawaan po namin, magiging gabay sa aming buhay at lalo't higit, Panginoon, sa ikalulubos na ikakakilala po namin sa inyo at magkaroon kami ng pananampalataya na siyang magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Nidadalangin din po namin, Ama, ano man po ang mga pagkukulang po namin, kami po naway inyong ipagpatawad. Ang lahat ng ito'y hinihiling po namin sa matamis na banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa ating pong patuloy na pag-aaral, mga kapatid, ay inaanyayahan ko rin kayo kung meron po kayong mga nais idulog sa ating Panginoon na ating idadalangin,
Huwag po kayo mahiya at i-chat nyo lamang po sa akin, lumalabas naman sa aking screen. At isasama po natin sa ating mga dalangin. No? At alam naman natin na ating kinabubuhayan ngayon ay panahon po ng pandemya. Maraming mga suliranin ng mga tao, maraming mga sakit tayong dinadanas. Ano? Mga kaibigan, mga kapatid, huwag po tayong magtataka sa mga nangyayari sa panahon po natin ngayon. Na itong mga pangyayaring ito na ating kinakaharap dito sa sanlibutan ito. Hindi lamang dito sa ating bansa, no? Kundi ito'y sa buong daigdig. Apektado po lahat po, buong daigdig po ito apektado. Kaya itong mga pangyayaring ito, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating patuloy na pagsasaliksik at pag-aaral ng mga katotohanan, ang mga bagay na ito ay nagpapahayag at nagpapakilala at kumakatok po sa puso natin na ang mga pangyayaring nangyayari sa sanlibutan ito ay nagpapakilala na ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay malapit nang dumating. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili, mga kaibigan, mga kapatid, sa malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Para maihanda natin ang ating mga sarili, of course, kinakailangan nating alamin pa rin natin ang katotohanan, ang mga aral ng ating Panginoon habang tayo po ay nandito po sa ibabaw po ng lupa. Marami po tayong pag-aaralan, marami po tayong malalaman, at mga bagay na dapat nating gawin upang tayo po ay maging karapat-dapat sa ating Panginoon. Well, meron pong dumating kasing katanungan, mga kaibigan, mga kapatid, na ating pagsasaluhan ngayon at pag-aaralan. Ito'y napapanahon, napakagandang katanungan nung nagtanong sa atin. Ang tanong sa atin, paano daw natin mapagkikilanlan ang tunay na samahang sa Diyos? Uy, maganda, no? Paano daw natin makikilala ang tunay na samahang sa Diyos at o samahang sa Diyos at kay Kristo? Paano natin makikilala yung mga tunay na mananampalataya sa ating Panginoon? Paano daw natin makikilala kung sino talaga ang iglesyang sa Diyos? Marahil ang nagtanong na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay parang ito'y naguguluhan na rin o nalilito. Marahil ito'y nagsasaliksik. Hindi naman ito magtatanong kung hindi ito nagsasaliksik. Kung hindi naman siya nag-aaral, ay wala siyang panahon na magtanong. Wala siyang interest na magtanong. Kaya nagtanong ang taong ito, ay ako'y nalalaman ko, nagsasaliksik ito. Gusto niyang malaman ang katotohanan. At napakaganda ng kanyang tanong. Papaano natin mapagkikilanlan ang tunay na samahan sa Diyos? Ay tama po ito. Maganda itong tanong na ito. Bakit? Dahil alam po ninyo, kung titignan po natin ang statistics, lalo na doon sa files ng SEC, ng Security and Exchange Commission, ay makikita po natin pag hinalughog natin, inalam natin yung dami ng mga relihiyong nakarehistro, ay napakarami po sa Pilipinas, napakarami. Napakaraming relihiyon. Hindi lamang dito sa atin, kundi maging sa ibang bansa ay napakarami pong relihiyon. Nagkataon lamang pandemya ngayon, kaya yung ibang mga relihiyon na galing sa Amerika, galing sa ibang bansa, ay hindi makapunta ngayon, hindi makatawid dagat basta-basta ngayon. Hindi sila makapangaral, hindi sila makapangalat ngayon dahil sa nangyayaring pandemya. Ganun pa man, ay kahit ganito nangyayari, inaalam pa rin natin yung talagang katotohanan. Totoong napakaraming relihiyon. Buksan nyo lamang yung inyong Facebook, at tingnan ninyo. Doon lang sa mga debate forum, kung titignan ninyo yung iba't ibang mga relihiyon. Naku, napakarami. Number one na yung mga protestante, Meron tayo makikita diyang grupo ng mga saksi ni Jehovah. Pagka napunta ka naman sa saksi ni Jehovah, sasabihin nila, kami ang tunay, kami ang totoo. Ay, pagka napakinggan mo, totoo sila, Pero pag bumaling ka naman sa kanan, may maririnig ka naman. Sasabihin naman sa iyo ng mga Pentecostal, kami ang tunay, sapagkat meron kaming kaloob ng Espiritu Santo na kapag sasalita kami ng iba't ibang wika, kahit hindi maintindihan. So, yun po, Pagkatapos, pag bumaling ka naman sa kaliwa, andyan naman ang mga iglesia ni Cristo, ni Felix Manalo.
Sasabihin naman nila, walang ibang relihiyon na tunay kundi kami lang sapagkat yung pangalan namin nakasulat sa Biblia, Iglesia ni Cristo. Babasahan pa tayo ng Biblia. Ano? Kung paano yan kung hindi tayo palabasan ng Biblia? Paano po yan kung hindi tayo nagsasaliksik? Abay, napakahirap yan. Madali tayong mahihikayat. Ano? Kung wala tayong background, lalo na kung naghahanap tayo ng tunay na samahan sa Diyos, ay maging maingat po tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Sapagkat aalamin natin ngayong gabi na ang paghahanap natin ng tunay na samahan sa Diyos ay meron pong pamamaraan na itinuturo po ng ating Panginoon. Kaya ngayong gabi, ang maganda sa programang ito, meron tayong tinatawag na comparative study o yung paghahambing. Inihahambing natin yung nakasulat dito sa Biblia doon sa mga paniniwala ng ibang mga tao na nag-aangkin na sila ang tunay na iglesia, sila ang tunay na samahan, sila ang tunay na relihiyon. Kaya yun po'y magandang tanong yan, napakagandang subject na ito'y mapag-aralan po natin. At ito namang pag-aaralan natin ito, yung mapagkikilanlan natin ang tunay na samahan sa Diyos, itinuturo din naman po ng ating Panginoon. Nakasulat din po sa Biblia. Bakit po kailangan nating malaman ito? Bahagi po ito ng ating pagsasaliksik. Bahagi po ito, mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat mismo ang ating Panginoong Jesucristo ang nagturo po sa tao. Siya ang nagtuturo sa tao. Ano ang turo ng ating Panginoong Jesucristo? Sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Doon sa mga taong naghahanap sa Diyos. Habang tayo nasa lupa, habang tayo nabubuhay, hindi maaaring i-separate natin ang buhay natin doon sa paglilingkod sa Diyos. Kaya yung buhay natin, mga Kristiyano, lagi tayong nakalakip doon sa ating pananampalataya sa Diyos. Yung pagiging religyosa natin. Hindi pwede maghiwalay yan. Kapag wala kang pinaglilingkuran Diyos, ang tawag po dyan ay atheist. Walang kinikilalang Diyos. Walang pinaglilingkuran na Diyos. Yung kanilang paniniwala ay yung kanilang karunungan, yung kanilang sarili. So, napakagandang pagkakataon ito na ito'y mapag-usapan po natin. Bakit dapat po nating alamin? Bakit dapat nating siyasatin at alamin kung alin ang tunay na samahang sa Diyos? Bakit? Meron bang samahang hindi sa Diyos? Opo, meron. Meron po. Meron po. Kaya nga pinag-iingat tayo ng ating Panginoon. Pakinggan po ninyo, babasahin ko po sa inyo ang aklat mula sa aklat ni Mateo sa Kapitulo 24 na ang bersikulo po ay 4 hanggang 5. Ganito ang pagkakabigkas ng ating Panginoong Jesucristo. Tama-tama yung tanong Bakit kailangan nating alamin kung meron bang tunay na samahan sa Diyos? Meron po. Kaya nga pinag-iingat tayo ng ating Panginoon sapagkat kung merong mang tunay, ay meron ding hindi tunay. Parang sa ginto yan, Kung merong tunay na ginto, merong ginto-gintuan. Merong fake na ginto. Kumbaga sa pera, may tunay na pera, merong faking pera. Kumbaga sa tao, kasabihan ng matatanda, may tunay na tao at merong faking tao. Merong tunay na halaman, merong plastic na halaman. May tunay na karakter, meron naman plastic na karakter. So, laging merong katapat po yung tunay, Ang katapat lagi ng tunay ay yung peke. Kung tawagin naman natin sa relihiyon, bulaang relihiyon. Ibig sabihin, hindi tunay na samahang sa Diyos. Ganito ang pagkakasabi ng ating Panginoon. Kung meron po kayong Biblia, kumuha kayo ng Biblia dyan, samahan ninyo ko sa pagbabasa. Ang sabi sa 24 ng Mateo, sa versikulo 4 at 5, ganito po ang kababasahan po natin. Una, ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad ay ganito. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Tignan po natin. Mag-ingat daw tayo, sabi ni Kristo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Abay, bakit? Bakit kami mag-iingat? At sino itong manliligaw na ito? Sino yung magliligaw sa amin, Panginoon? Ay gusto ho namin malaman yan.
O ito, itutuloy natin ang basa doon sa versikulo 5. Ang sabi sa versikulo 5, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan. O, take note. Kaya tayo pinag-iingat, maraming darating sa pangalan ni Kristo. Ay kita ninyo, naglipa na, napakaraming relihiyon. Ang gamit ay pangalan ni Kristo. Maraming relihiyon ang pinakikilala ay Kristo. Bakit di pa magkaisa itong mga relihiyon? Isa lang naman pala pinakikilala, puro Kristo. Ha? Pagsama-sama na lang. Bakit kinakailangan magbukod-bukod pa tayo? Bakit kinakailangan magdebate pa? At bakit kinakailangan hindi pa magkasundo? Samantalang puro Kristo rin ang pinangangaral. Di ba? Common sense eh. Oh. Anong sabi ni Kristo? Sapagkat maraming darating sa aking pangalan. O di kaya di natupad ito sa panahon po natin ngayon. Napakarami. Kung 3,000 relihiyon lang sa buong sanlibutan ay marami po, marami. Ano pa sabi ni Kristo? Marami magsisiparito sa aking pangalan. Ano pa yung iba? Na magsasabi na ako ang Kristo. Sabi ito. At ililigaw ang marami. Ibig sabihin ng mga kaibigan, mga kapatid, gagamitin ng ibang mga relihiyon ang pangalan ni Kristo. Pang-front, ika nga. Pangtapat nila sa mga taong naghahanap ng tunay na relihiyon. Hihikayatin nila sa pangalan ni Kristo, pero yung kanilang aral ay panliligaw. Sa halip na malapit ka sa tunay na aral sa ating Panginoon, ay nailalayo ka. Bakit? Hindi tunay na aral yung dala eh. Kaya itong mga relihiyon nagbitawan ngayon, kanya-kanya ngayon. Merong iglesia ni Kristo, sabi ng iglesia ni Kristo ni Manalo, kami lang ang maliligtas. Uy, ang daya naman ninyo. Unfair naman yung Diyos nyo, mga iglesia ni Kristo. Bakit? Pero mo puro Pilipino lang ililigtas niya. Kung kayo lang ang maliligtas, paano yung mga nabuhay nung unang panahon? Nandyan si Eva at si Adan, andyan si Moises, andyan ang Israelita, andyan yung mga sinaunang Kristiyano, nandyan ang mga apostol. Paano ngayon yan? Hindi sila umanib doon sa iglesyang tinayo ng puno ninyong si Felix Manalo. Pakatapos sasabihin nyo, kayo lang ang maliligtas, ang daya naman ng Diyos nyo, ang daya naman ng Kristo nyo. Pakinggan po ninyo, yung mga relihiyong nagsasabi na sila lang ang maliligtas, wag ho kayo maniniwala, hindi po totoo yun. Pag sinabi nilang kami lang, kami lang, closed and open. Kami lang ang maliligtas, wag na ho kayo makinig doon. Hindi ho tunay na relihiyon yun. Bakit? Pakinggan po ninyo, lalaktawan muna natin sandali ito, no? Puntahan natin ang mga taga-Roma sa Kapitulo 2 bilang babala ni Apostol Pablo. Paano pinakilala ng ni Apostol Pablo ang ating Panginoong Hesukristo? At yung ating Diyos, paano pinakilala ng mga apostol? Ano ba karakter ng Diyos? Ano ba ugali ng Diyos? Pakinggan po ninyo, babasahin natin. Ano? Dito po sa pagkakasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 2, versikulo 11. Ang sabi ni Pablo ay ganito, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Tingnan ninyo. Sa mga iglesia ni Kristo, makikita nyo yung kanilang mga pronunciation. Kami lang ang maliligtas, kami lang ang tunay na iglesia. Kami ang tunay na sa Panginoong Hesus. Pero mo sila lang daw ang tunay. Sila lang daw maliligtas. Kawawa naman tayo. Paano yung mga nanampalataya nung una, wala pa yung iglesyang tinayo ni Felix Manalo na hindi na pasama sa loob ng iglesia ni Felix Manalo? Hindi na ba silang ligtas? Wala na ba silang karapatan? Hindi po ganoon ang aral ng ating Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, 2:11 ng mga taga-Roma, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Wala siyang tinatangi. Kita ninyo? Bakit? Basta yung tao nasa tama, abay may kaligtasan yun. Kahit wala ka sa loob ng iglesia ni Felix Manalo.
Kaya yung pinoproclaim ng iglesia ni Felix Manalo, na pinamagatang iglesia ni Kristo na sila lang daw maliligtas, wag po kayo maniniwala, hindi po totoo yun. Bakit? Kasama sila doon sa sinabi ni Kristo na mga manliligaw. Bakit? Ang sabi ni Kristo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sino yung mangliligaw? O ililigaw ka? Sino yon? Sapagkat marami magsisiparito sa aking pangalan. Ito na nga, yung iglesia ni Kristo ni Felix Manalo. Pero mong daming nailigaw na miyembro ngayon yan. Ang dami, naku, mahirap na lang magsalita. Ang dami hong nadaya dyan sa loob ng iglesia ni Felix Manalo. Yung iglesia ni Kristo. Marami pong maling aral dyan sa loob ng iglesia ni Ginoong Felix Manalo. Pero mo na yung mga naniwala naman dyan, di naman nagbabasa ng Biblia Bawal sa kanila. Kaya makita niyo yung mga nagsisimba sa iglesia ni Kristo, walang dalang Biblia. Ang dala nun, pitaka at saka panyo. Kita niyo? Kaya dito po natin pag-aaralan. Ngayon, ang sabi, kaya mga kaibigan, kung meron bang mga ngaral na anumang relihiyon, dala ang Kristo, ay huwag kayo basta-basta maniniwala. Bakit? Sabi ni Kristo, yung kanyang pangalan ay gagamitin ng maraming tao saan? Sa pangliligaw. Kaya hindi lahat na nagdadala ng pangalang Kristo ay kay Kristo na. See? Napakalinaw ang sabi ng Biblia na sinabi. Kaya nagkakaroon, ito ay comparative, hindi tayo naninira Ito po ay pagkukumpara sa mga naririnig natin na aral sa labas at sinasabi naman ng Biblia. Ito pa. Bukod sa ating Panginoong Jesucristo na gagamitin ng kanyang pangalan pang front para makahikayat pero mali-mali doktrina, meron pa silang gagamiting iba. Pakinggan nyo. Sa aklat ng mga awit, kung meron kayong Biblia dyan, sa aklat ng mga awit, 139, 139, verse 20. Pakinggan po ninyo, babasahin ko sa inyo. Hindi lamang yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo ang gagamitin sa panliligaw ng maraming relihiyon na nag-aangkin na sila lang daw ang maliligtas. Pakinggan po ninyo. 139, versikulo 20. Sapagkat sila'y magsasalita laban sa iyo ng kasamaan. Kita nyo. Merong mga relihiyon na nangangaral pero nagsasalita ng masamang salita. Sino yun? Ituloy natin. Sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Tignan nyo. Yung pangalan daw ng Diyos ay nagagamit ng mga tao sa walang kabuluhan. Paano pamamaraan? Ay nagsasalita sila ng masasama Kilala nyo ba yung relihiyong palamura? Merong relihiyong palamura Hindi raw masama magmura. Sapagkat daw si Kristo, nagmura din daw pati mga apostol. Isipin nyo yan. Pero ang dala nung kanilang relihiyon, yung dating daan ni Ginoong Eli Soriano, yung aral nila, yung iglesia daw nila, ay iglesia ng Diyos. Kita nyo, ginamit yung pangalan ng Diyos. Pero ang totoo nun, hindi sila iglesia ng Diyos. Ang pangalan ng kanilang pinarehistro sa SEC ay Members Church of God International Incorporated. Ayan. Yan po ang pangalan. Kaya ang tanong natin, may tinayo ba si Kristo at ang kanyang mga alagad na iglesia o samahan na ang pangalan ay Members Church of God International Incorporated? Wala nun. Kung magpakilala sila, iglesia ng Diyos, pero hindi sila iglesia ng Diyos, kita nyo na. Na ipopront nila yung pangalan ng Diyos. Bakit? Kasi palakas makahikayat yung pangalan ng Diyos pagka ginamit yung pangalan ng Diyos ang tao, gusto, kasi naman tayo, mga relihiyoso tayo, mga Pilipino. Marinig lang natin yung pangalan ng Diyos, akala natin sila na yung totoo. Pero ano sabi ng Biblia? Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw, ni numan. Bakit? Maraming mangliligaw na relihiyon
O para hindi halatang nakapanliligaw sila, gumagamit sila ng pangalan. Kaya sila ngayon nagtatalo. Kami tunay na iglesia, kami lang ang maliligtas. Pagka ang reliyon gumamit ng salitang kami lang, ay wala na. Hindi aral ni Kristo yun. Itakwil na ang sabi ng Biblia. Pakinggan ninyo, kapag ang isang aral ay hindi po galing sa ating Panginoong Kristo, itakwil nyo na. Huwag nyo na hong pakinggan, tumalikod na kayo, baka pa kayo mahikayat eh. Babasahin po natin sa Galacia, sa Kapitulo 1, na ang bersikulo po ay 8 at 9, pakinggan po natin. Napakaganda nung talatang ito. Ito'y paala-ala sa atin, ito'y advice, at the same time, inuutos na rin po sa ating mga Kristiyano, sa mga Kristiyanong masunurin. Pero sa mga Kristiyanong di masunurin, bahala po sila. Problema nila yan. Pakinggan natin ang Galacia sa Kapitulo 1 na ang bersikulo po ay 8 at 9. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sa mga relihiyong nagdadala ng mga aral na hindi naman talaga aral ng ating Panginoong Kristo, hindi aral ng Kanyang Ama, hindi rin aral na dala ng Espiritu Santo, hindi rin aral na dala ng mga apostol. Anong wika ni Apostol Pablo? Pakinggan po ninyo, Galacia Kapitulo 1 na ang bersikulo ay 8 at 9. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral ng ibang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Sa ibang salin ay itakwil. Pagkatapos, gaya ng aming sinabi noong una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong natanggap na, ay hayaan siyang sumpain. O kita nyo, sinusumpa pala yun. Kaya, kung meron mang relihiyon na dumating sa harapan ninyo, dala yung pangalan ng Diyos, ay huwag kayong basta-basta maniniwalang sa Diyos sila. Bakit? Paski yung pangalan ng Diyos ay ginagamit din sa pandaraya ng mga tao. Di ba? Binasa natin, 139, versikulo 20, ginagamit ang iyong pangalan, O Diyos, ng iyong mga kaaway. O kita mo, pati kaaway ng Diyos gumagamit sa pangalan ng Diyos. Kaya maingat po tayo, mga kapatid, mga kaibigan, sa mga bagay na yan. Ngayon, alamin natin, ano ba aral po ng Biblia? Paano po natin makikilala? Ang Biblia po ay guide natin, mga Kristiyano, para wag tayo maligaw. Kapag nakausap mo naman yung Islam religion, ay kung wala kang alam sa Biblia, ay naku, madadali ka. Bakit? Sapagkat doon sa Surah, Kapitulo 2, versikulo 120 ng Quran. Ano sabi ron? Ang tunay na relihiyon, walang iba kundi ang Islam. O ayan na naman ang Islam. Sumisingit sa mga Kristyanismo. Kung itong mga Kristyanismo ay nag-aangkin na sila ang tunay, isa rin itong sumisingit, itong Islam. Sila raw ang tunay na relihiyon. Sila lang daw ang ililigtas ni Allah. Anyway, sa kanila yung si Allah. Wala naman tayong Allah. Bakit? Yung Allah ang tagapagligtas sila, tagapagligtas naman natin si Kristo. Kaya wag na natin pakialaman yan. Bahala sila sa mundo nila. Ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, papaano pinakilala ng ating Panginoon ang isang tunay na samahang sa Kanya? Paano natin makikilala ang isang tunay na iglesyang kay Kristo at sa Diyos? Paano pinakikilala ng ating Panginoon? Pakinggan po ninyo, babasahin. Una, dito po sa 2 Timoteo, sa Kapitulo 2, versikulo 9. Ayan. Umpisahan po natin yan. Paano natin makikilala ang isang tunay na iglesyang sa Panginoon? Paano natin makikilala na bukod sa Panginoon, ito'y sa Diyos din? Na sila'y inaangkin ng Diyos. Alam po ninyo, wag tayo magpapaangkin. Ang Diyos may inaangkin eh. Ang tao nang aangkin. Iba yung inaangkin kaysa sa nang aangkin. Ang Panginoong Diyos meron pong inaangkin na talagang Kanya. Na kinikilala niyang Kanya.
Karamihan ng mga relihiyon kami ang tunay. Ibig sabihin, inaangkin nila. Nagpapaangkin sila na sila ay sa Diyos. Hindi naman sila inaangkin ng Diyos. Bakit? Ang Diyos may inaangkin ng Kanya. Sino ba yung inaangkin ng Diyos na talagang Kanya? Sino itong mga samahang sa Diyos na masasabi natin? Sino yung tunay na iglesyang masasabi natin na ito'y talagang iglesia kay Kristo ito at ito'y sa Diyos Ama? Paano po natin makikilala? O pakinggan po ninyo, babasahin po natin sa Biblia. Alam po ninyo, yung Biblia hindi magkukulang. Walang pagkukulang ito. Narito po na lahat ang sikreto. Ngayon, ay minsan itong Biblia, ginagamit ito sa pandaraya. O babasahin ko muna yon. Kaya maraming pastor na yumaman. Bakit? Nagagamit ito O ikalawang Korinto, babasahin muna natin. Naku, ang daming yumaman. Ang hirap na magsalita. Ayoko na lang tumukoy, pero bahala na po kayo. Kung kayo nagsasaliksik, sabi, yung paulit-ulit na sinasabi ko rito sa ating programa, sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 21, subukin ninyo ang lahat ng bagay. O merong mga ngaral ay mahirap lang nung una. Nung makapangaral, nakapagtayo ng sariling relihiyon, gamit ang pangalan ni Kristo, gamit ang pangalan ng Diyos. Ano nangyari? Yumaman. Yumaman, napasama siya doon sa 10 millionaire pastors, Filipino pastors. Isipin niyo yun. 10 mayayamang mga pastor na Pilipino. Nako, tingnan niyo po sa YouTube niyo kung sino-sino yun. Magugulat kayo kung sino yun. O, ito, sabi. Dito po sa Kapitulo 2 ng ikalawang Korinto, alam po ninyo, pangalan ng Diyos, madaling gamitin yan sa pang-aano. Ha? Pagkikitaan ng, alam mo na, pera, maraming yumamang pastor. Bakit? O, dito sa Biblia, babasahin natin. Kaya kung may Biblia kayo, mga kaibigan, sa ating pag-aaral, kumuha kayo ng Biblia, samahan ninyo ako sa pagbabasa. Para kayo mismo ay witness sa binabasa nating mga talata ng Biblia. Para mapatunayan nating ito'y katotohanan at totoo. Pakinggan nyo, ikalawang Korinto, o kaya sulat nyo sa papel, ikalawang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 17, ito sabi. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan, sabi ni Pablo, sapagkat kami ay hindi gaya ng karamihan, naku, napakarami, marami pala, marami. Hindi kami gaya ng karamihan na ano? Na kinakalakal ang salita ng Diyos. O kita nyo, pag sinabing kinakalakal, negosyo, hindi namin nininegosyo ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Kita niyo. Nagagamit pala. So, ang daming yumaman dyan Isa nga sa palengke, di ba, kwento ko sa inyo kagabi, o may isang samahan ng religion dyan. Kakanta-kanta, gita-gitara pa doon sa palengke, may microphone pa, marami pa sila. Pagkatapos habang nangangaral, yung mga kasamahan may daladalang panahod. Ang nakalagay doon sa panahod nila, love offering. Offering po para sa Diyos. Biro mo pinanlilimos yung Diyos. Pagka nagbigay ka, pagpalain po kayo ng Diyos. Ang sagot ko naman, ay matagal na ho akong pinagpapala. Yung Diyos ninyo hindi pinagpapala. Bakit? Pinanlilimos ninyo ng love offering. Hindi sinabi ni Kristong, ipanghingi ninyo ko ng pera at mangaral kayo. Kita ninyo? Nakakatawa pero totoo Maraming yumaman. Babalik tayo ngayon sa punto natin ngayon. Ito, aalamin natin. Alamin natin. Paano pinakikilala ng Panginoon yung Kanya? Ayan. Paano tinuturo ng Biblia ano ang mga palatandaan ng isang tunay na samahan na sa Diyos at kay Kristo? Ano ang mga palatandaan? Babasahin po natin, Buksan natin ang Biblia sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 19. Ayan.
Ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 19. Ganito pagkakasabi, ho? Ikalawang Timoteo 2:19. Ito sabi, ngunit ang matibay na saligan ng Diyos, Iglesia pinag-uusapan dito, ngunit ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak nito. Ayun, huli na. Ano palatandaan ng isang tunay na samahang sa Diyos at kay Kristo? Ika ni Apostol Pablo, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay matatag ito sapagkat may tatak ng Diyos. May question pa ba? Walang question dyan. O kayo, di ba, meron kayong pag-aari? Halimbawa, yung damit ninyo. Hindi ba yung damit nyo may tatak? Yung mga ari-arian ninyo may tatak din? Di ba? Kahit yung damit mo, mapunta sa ibang tao, o yung gamit mo, mapunta sa ibang tao, o yung cellphone mo, makuha ng ibang tao, pag nakita mo, kilala mo yung sayo. Bakit? Meron tatak eh. May palatandaan ka, may tanda ka, may tatak yan. Oh. Yung tanda, yun ang magiging tatak ng sayo. Maski itong damit na ito, may tatak din ito eh. Yung mga pantalon nating mga maong, may tatak din yun. Ano tatak? Levi's, di ba? Pag naka-Levi's ka nun, sikat ka na eh. Levi's Strauss, o di ba? Kaya, ang sa Diyos, mga kaibigan, ang tunay na samahang sa Diyos ay meron pong tatak ng Diyos. At bukod sa may tatak, ano pa ang palatandaan sa Kanya? Kilala ng Panginoon ang mga Kanya. O, tignan nyo. Kaya itong mga nag-aangkin, huwag nyo nang pansinin yan. Ang pansinin natin ngayon, mga kaibigan, ay kung paano tayo makikilala ng Diyos na tayo sa Kanya. At alamin din natin kung ano yung tatak ng Diyos sa Kanyang mga kinikilala at sa Kanya. Huwag na muna natin tindihin yung mga nag-aangkina na yan. Magulo yan. Kaya yung nagtatanong ngayon dito alin daw yung tunay? Paano daw makikilala yung tunay na samahan sa Diyos? Naguguluhan na itong nagtatanong. Kaya maganda itong tanong na ito, sinasagot na natin. Para huwag ka maguluhan, kapatid, ang tunay na sa Diyos, ang sabi, nakikilala ng Diyos o ang matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak nito o may tatak din sa Diyos. Na ano? Kilala ng Panginoon ang mga Kanya. O dahil doon sa tatak na taglay, ay ano, kilala sila ng Diyos dahil doon sa tatak. Ngayon, yung bang sa Diyos, yung bang tunay na samahang sa Diyos, ay talagang tinatatakan ba ng Diyos? Opo, tinatatakan yan. Hanggang sa huling panahon, hanggang sa dumating ng pagtutubos o sa ikalawang pagparito ng Panginoon, yung Kanyang ililigtas, taglay nila yung tatak ng Diyos o yung tanda ng Diyos na sila'y pag-aari ng Diyos. Tandaan ninyo, yung tatak o tanda na ibinibigay ng Diyos dun sa mga Kanya ay nagpapakilalang kilala Kanya. Bakit? Sapagkat pag-aari Kanya. Parang damit na sinabi ko kanina. Tinatakan niyo yung damit ninyo. Yung cellphone ninyo, meron tatak. Bakit? Para palatandaan na yaon ay pag-aari mo. See? So, ganun po kasimple ang paliwanag ng Biblia para ikaw'y makilala. Pakinggan po ninyo, yung bang sa Diyos, yung bang relihiyong sa Diyos, yung bang samahang sa Diyos, yung bang tunay na iglesyang sa Diyos, tinatatakan ba ng Diyos? Opo, tinatatakan ng Diyos. Meron siyang tanda roon. Pakinggan po ninyo sa aklat ng Apokalipsis sa Kapitulo 7 na ang versikulo ay 1 hanggang versikulo 3. Pakinggan po ninyo at babasahin ko sa inyo. Kung meron din naman kayong Biblia, edi samahan ninyo ako sa pagbabasa para kayo mismo ang witness. Ito sabi po ng Biblia, 7 versikulo 1 hanggang 3. Babasahin ko po. Pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa.
na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag umihip ng hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. O di may nakitang apat na anghel, nakaupo o nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang hangin para wag ipahamak ang lupa at ang dagat at ang tubig. Ano pa sabi? At nakita ko ang isa pang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. May nakita si Juan na meron pang isang anghel, di bali pang 5. May nakita siyang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Sabi naman ng Iglesia ni Cristo, yun daw Pilipinas. Malayo. Bakit? Umaakyat to sa sikatan ng araw eh. Yung bang Pilipinas, ando ba sa itaas ng sikatan ng araw? Hindi ba nasa baba ng lupa? Hindi ba sinabi, at nakita ko ang ibang anghel na bumababa doon sa sinisikatan ng araw. Pwede pa ako maniwala, Pilipinas yun eh. Pero ito, hindi bumababa sa lupa na sinisikatan ng araw. Ang sabi ng Biblia, at nakita ko ang ibang anghel na umaakyat papataas. Saan? Doon sa sinisikatan ng araw. Kung saan naroroon yung araw, doon patungo yung anghel. Kung saan sumisikat yung araw. Kita nyo? Kaya ang sabi nito, at nakita ko ang isa pang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. O kita nyo? May dala siyang tatak ng Diyos na buhay. At ano ginawa? At siya'y sumigaw ng may malakas na tinig sa apat na anghel na pinagkalooban ng kapangyarihan, pinsalain ang lupa at ang dagat. Ano ginawa? Na nagsasabi, huwag ninyong pinsalain ang lupa o ang dagat o ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Kita nyo? Yan ang tunay na samahang sa Diyos. Bakit? Tinatatakan ng Diyos. Merong taglay na tatak, mga kaibigan, kayong mga nakikinig, mga naghahanap ng tunay na sama. Mahalagang tanggapin natin ang tanda at tatak ng Diyos. Bakit? Kapag taglay natin ang tatak ng Diyos, ika ng Biblia, nakikilala ng Diyos ang mga kanya sapagkat may tatak nito. O, kita nyo? Kaya yung tatak ng Diyos kapag nasa atin, taglay natin o taglay ng isang samahan, nagpapatunay na ito'y samahan talagang sa Diyos at kay Kristo. Kaya ang sabi, huwag ninyong pinsalain ang lupa at ang dagat at ang punong kahoy hanggang sa matatakan namin sa kanilang mga noo. Bakit sa noo? Yung noo po, simboliko po yun, mga kaibigan. Hindi po tatak na nakikita mo, may tatak dito. 666. Hindi naman ganun. Ginamit lang itong noo sapagkat dito nakalagay yung kaisipan ng tao. Ibig sabihin, yung aral ng Diyos, yung katotohanan ng Diyos, ay ilalagay, itatanim sa kaisipan ng kanyang mga alipin. Marami pong teksto yan. Babasahin ko sa inyo sa mga susunod na. Kaya, ito na, no? So, maliwanag. Step by step tayo. So, ang tunay na samahan sa Diyos, meron pong tatak. Tinatatakan ng Diyos yung Kanya. Ngayon, ano ba tinatatak ng Diyos sa Kanyang mga lingkod? Tandaan nyo, yung tatak hindi po literal. Symbolical po yung tatak. Ano ba ilalagay? Nasaan ba yung tatak ng Diyos? O ilalagay daw sa noo, di andito. Ano ba yung itatatak? Yan ang magandang malaman po natin. Ano yung itatatak sa atin? Hanggang sa matatakan. O pakinggan po natin kay Propeta Isaiah sa Kapitulo 8. Dito matatagpuan ang tatak po ng Diyos, mga kaibigan. Pakinggan nyo maigi to, sapagkat itong babasahin ko sa inyo ay ayaw tanggapin ito ng maraming relihiyon, kaya walang tatak sila ng Diyos. Ang dala lang nila yung pangalan, kinopya sa Biblia. Kaya ang sabi, yung pangalan ay gagamitin sa pandaraya, sorry na lang sila. Bakit? Ang ibig sabihin,
Hindi sa pangalan nakabatay ang tunay na iglesyang sa Diyos at kay Kristo. Mga kaibigan, hindi po batayan ang pangalan, hindi rin batayan ang pagdadala ng pangalan ng Diyos na ilalagay sa pintuan ng kapilya na Iglesia ni Kristo, Iglesia ng Diyos, mga saksi ni Jehovah. Hindi po ganon. Hindi yan ang tinuro ng ating Panginoon. Sa makatuwid, hindi sa pangalan pala ang batayan ng pagiging tunay na relihiyon, hindi rin sa pangalan ang tunay na iglesia, hindi rin makukuha sa pangalan ang tunay na samahang sa Diyos. Para ikaw'y angkinin ng Diyos, na ikaw'y sa Kanya, kinakailangan tanggapin mo yung tatak, kailan matatakan ka ng Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag niyong ipahamak ang lupa hanggang sa matatakan namin ang mga lingkod ng Diyos. Ano yung itatatak sa atin? Sa ating mga noo, ano yung itatatak? Basahin ko po sa inyo sa aklat ni Propeta Isaiah sa Kapitulo 8 na ang bersikulo ay 16. Pakinggan po ninyo ito. Talian mo ang patotoo. Ayan. Sabi ng Diyos kay Isaiah, talian mo ang patotoo, tatakan mo ang kautusan. Mga kaibigan, nasaan ang tatak ng Diyos? Tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Period. Malinaw. Huwag niyong ipahamak ang lupa at ang dagat at ang punong kahoy hanggang sa matatakan namin ang mga lingkod ng Diyos. Tanong, ano tatak ng Diyos? Sabi ng Panginoon, talian mo ang patotoo, tatakan mo ang kautusan. Na kanino yung kautusan? Kanino umiiral? Sabi ng Diyos kay Isaiah, tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Mga kaibigan, alagad ba kayo ni Kristo? Ano sabi ni Kristo? Ano sabi ni Kristo sa atin? Mateo 28:19. Magsihayo kayo sa buong bansa at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y bautismuhan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kita ninyo? Gusto ni Kristo maging alagad tayo. At kapag tayo'y alagad ni Kristo, ano sabi? Tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Sino nagdadala ng kautusan ng Diyos na siyang tatak ng Diyos sa kanyang bayan? Walang iba kundi ang kanyang mga alagad. Kita ninyo mga kaibigan? Naroroon sa kautusan ng Diyos yung kanyang tatak. Kaya sabi niya, nakikilala ng Diyos ang mga kanya. Bakit? Sapagkat may tatak nito. May tatak ng Diyos. Saan ilalagay yung tatak? Binasa natin kanina. Huwag niyo ipahamak ang lupa hanggang sa matatakan namin sa kanilang mga noo ang mga alipin ng Diyos. Ano yung itatatak naman na ilalagay sa noo? Ang sabi ng ating Panginoon kay Propeta Isaiah, talian mo ang patotoo, tatakan mo ang kautusan. Nasaan yung kautusan? Nasa gitna ng mga alagad ng Diyos. Alagad ba tayo ng Diyos? Tagasunod ba tayo ni Kristo? Yes. If we are the followers of Christ, we are the keepers of the law of Christ. Tayo'y tagasunod ng kautusan ni Kristo. Bakit? Andudun yung kanyang kautusan eh. O pakinggan niyo. Alin sa kautusan ng Diyos ang nagpapakilala ng kanyang tatak? Alin isa sa mga kautusan ng Diyos? Kita nyo ang tatak ng Diyos nasa kanyang kautusan. Alin isa sa mga kautusan ng Diyos na nagpapakilala ng kanyang tatak sa kanyang bayan? Pakinggan nyo, babasahin ko po sa inyo ng aklat ng Ezekiel sa Kapitulo 20, mga kaibigan. Ezekiel, Kapitulo 20, versikulo 20, ganito ang pagkakasabi ng Diyos kay Propeta Ezekiel.
Pakinggan niyo po maigi ito, 20:20 ng Propeta Ezekiel. Ang sabi niya, itaas ko muna sa 19, tapos 20. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Lumakad kayo sa aking mga tuntunin at maging mag-ingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas o kautusan. Inyong ingatang banal ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo, upang inyong maalaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Kita ninyo mga kaibigan? Ang sabi ng Biblia, ang tatak ng Diyos ay nasa kanyang mga kautusan. Question, alin sa mga kautusan ng Diyos o alin ang isa sa mga kautusan ng Diyos ang nagpapakilala ng kanyang tanda o tatak sa kanyang bayan? Ang wika ng ating Panginoon Diyos, ingatan ninyo ang aking banal na sabat upang ang mga yaon ay maging tanda. O, kita ninyo? Yung sabat pala, tanda pala ito, tatak ito sa kanyang bayan. Bakit ikanyo? O, tutuloy ko yung basa. Ingatan banalang aking mga sabat upang ang mga yaon ay maging tanda sa pagitan ko, sa pagitan daw ng Diyos at ninyo, natin. Yung sabat na pangingilin na ikapitong araw na siyang Sabado ngayon, ay tanda ng Diyos sa Kanya at sa atin, at ang sabi rito, upang makilala ninyo na ako ang Panginoon ninyong Diyos sa makatuwid. Ang isa sa tatak ng Diyos na nasa Kanyang mga kautusan, walang iba kundi ang pangingilin ng araw ng Sabat, mga kaibigan. Isa ito sa tatak ng Diyos na nakalagay sa kanyang kautusan, na ipangilin ninyo ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa inyo, upang ako'y makilala ninyo na ako'y Panginoong Diyos ninyo. Kita nyo? Pagkakilala pala sa tunay na Diyos yung pangingilin ng araw ng Sabat. Kaya yung araw ng Sabat, sapagkat ito'y tatak at tanda ng Diyos sa kanyang bayan, ito ngayon ang tinututulan ng maraming relihiyon na hanggang ngayon pinagdidibatihan pa. Sinasabi nila, yung pangingilin ng Sabat para sa Israel lang. Bali. Mali na naman. Bakit? Sapagkat yung pangingilin ng Sabat, hindi po para sa Israel. Babasahin ko po sa inyo, para ba kanino itong Sabat? Bagamat ang Sabat na pangingilin, talaga namang iniutos din ito. Iniutos din ito sa Israel. Bakit? Sila ang bayan ng Diyos, natural. Sila una munang tumanggap nitong utos na ito. Sila muna ang tumanggap nung ika-4 na utos na nakasulat sa 10 utos ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan, kanilang-kanila lang yung pangingilin ng Sabat. Pakinggan nyo, pinaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo, sino ang inuutusan ng Diyos na mangilin ng ikapitong araw na Sabat ng Diyos na kanyang tanda o tatak sa kanyang mga lingkod. Marcos 2:27. Pakinggan po ninyo ang pagkakasabi. Tingnan natin kung ang pangingilin ng Sabat ay para lamang sa Israelita. Yan ang pinagtatalunan. Hanggang ngayon, ewan ko ba? 2:27, pakinggan po ninyo. At sinabi sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Para kanino daw yung Sabat? Para sa Israel ba? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Tao po ba kayo? Tanong ko rin sa sarili ko Hoy Ray, tao ka ba? Of course. Kayo tao? Of course, tao rin kayo. Kung tao kayo, sakop kayo doon sa sinabi ng Panginoong Jesucristo. The Sabbath was made for men. Malinaw.
Hindi para sa Israel, kundi ito'y binigay ng Diyos para sa tao. Bueno, mga kaibigan, hihinto muna ako rito. Part 1 ito ho, part 1 ito. Meron pa tayong part 2. Kung loloobin bukas, ay tutuloy po natin yan. Nasa isa pa lang tayo ho, palatandaan pa lang yan. Marami po yan. Babaybayin po natin yan. Alang-alang to sa mga nag-aangkin. Meron pong katanungan kasi rito. Pupunta na muna tayo sa questions and answer. May tanong kasi rito eh. Oh, okay. Sister Meng Gomez Antonio, ay salamat po. Napakaganda ng inyong tanong. Ano? Ang tanong niya ay may kinalaman po doon sa Kapitulo 10 ng mga gawa kay Pedro, doon sa pangitain, doon sa mga hayop na marurumi. Bueno, sasagutin ko po to. Kung may oras pa tayo, pwede pa ba? Sige. Sasagutin ko muna po yung naunang tanong na hindi ko po na-entertain itong kahapon, ay nag-aantay po siya ng kasagutan ngayon. Sister May, sasagutin ko muna po yung nauna sa inyo, at kapag may oras pa tayo hanggang mamaya, sasagutin ko po ito. Maganda po itong tanong nyo. Ito po ay napapanahon din katanong. Napakaganda ito sapagkat itong Kapitulo 10 na mga gawa, talagang controversial ito, no? Merong iba't ibang interpretation dito eh. Minsan, natatawa ako, mas marunong pa yung bumabasa kaysa doon sa taong pinagpakitaan ng pangitain. Mas pagaling pa yung bumabasa eh, kaysa doon sa taong mismong pinagpakitaan ng pangitain na si Pedro. Nauuna pa sila kay Pedro mag-interpret eh. So, hayaan natin si Pedro magpakilala kung ano ba yung pangitain. Halimbawa, sabi ko, uy, ay, nako, Sister Evelyn Silayan, nagkaroon nga pala ako ng panaginip. Aba, nauna pa si Sister Evelyn Silayan magpaliwanag ng panaginip ko. Di ba? Ipaliwanag niya, mali naman. Bakit? Hindi yun eh. Hindi yun ang aking panaginip eh, di ba? Kaya hayaan niyo ako magpaliwanag. Kasi ako ang nagkaroon ng panaginip, hindi kayo. So, ganun po. So, sasagutin ko po ito, Sister Meng, napakaganda niyan. Uunahin ko muna si Sister Marites, ha? At maganda rin yung tanong ni kapatid na Marites. Asan ba yung tanong ni Sister Marites? Sandali lang po, ho. Medyo mabagal tong aking director. Nandito na po, napakaganda nung tanong ni Sister Marites. Dalawa yung tanong niya. Ito na. Good PM po, brother. Pwede po ulit magtanong, ilan po ba lahat ang aklat sa langit? Uy, may mga aklat kasi sa langit eh. Ilan po ba ang aklat sa langit? Ayan. Ito unang tanong to ni Sister Marites. Ilan ba ang aklat sa langit? Ang sagot ko po ron, Sister Marites, marami. Marami ho. Alam niyo po ba ganong karami? Pagbibilang ho tayo, ilang aklat ho. Masarap pagbilang eh. Bibilangin natin ilan ang aklat sa langit. Alam po ninyo, sa Matandang Tipan pa lang ay meron ng mga aklat, no? Na ipinakita ng ating Panginoon sa mga propeta nung unang panahon. Meron ng mga, titingnan natin dito, no? At merong ipinakita kasi rito eh. Merong pinakita rito kung gaano karami ang mga aklat sa langit. Una, itong mga aklat na ito, mga kaibigan, paliliwanag ko muna, Sister Marites. Marami pong uri, meron pong 3 uri na mga aklat, pero marami po ito. Bakit tinawag na maraming aklat sa langit? Sapagkat ang bawat tao may kanya-kanyang aklat. Mga kaibigan, mga kapatid, sa kaalaman po ninyo, kayo at ako ay may kanya-kanya tayong aklat sa langit na pinagtatalaan na mga ginagawa natin at pinagtatalaan din ng ating mga pangalan. Kung tayo ba'y nakasulat sa aklat ng buhay, meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kapag nanatili yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Meron din tinatawag ng aklat ng kamatayan. Doon nakasulat yung pangalan ng mga hindi maliligtas. Meron din po tinatawag na aklat ng mga gawa ng mga tao.
na mga naligtas at hindi maliligtas. No? Kaya marami pong aklat eh. Pakinggan po ninyo, babasahin ko muna sa inyo, na ito ay ipinakita na nung unang panahon pa doon sa kay Daniel, kay Propeta Daniel. Ito po'y mababasa po natin sa Kapitulo 7, ang bersikulo po ay 9, itutuloy po natin hanggang 11. Ito pagkakasabi. Aking minasdan hanggang sa ang mga luklukan ay nangaglagay, at isa sa matanda sa mga araw ay nakaupo, at ang kanyang suot maputing parang niebe, at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Ang kanyang luklukan ay mga liyab na apoy, at ang mga gulong niyaon ay nagniningas na apoy. Ito po yung scene sa langit na nakita ni Propeta Daniel. Versikulo 10. Isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya, at maka 10,000 na 10,000 na nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Tignan po natin. Ang mga aklat ay nangabuksan. Saan? Doon sa harapan ng Diyos, nabuksan ang mga aklat. Ang sabi, at ang kahatulan, yung judgment, ay naisulat, nailagay doon sa mga aklat. Na mga aklat na nabuksan, kapatid na Marites. Ibig sabihin, doon sa langit ay meron tayong mga aklat. At doon isinusulat ang mga kahatulan ng bawat isa po sa atin, natatala sa harapan ng Diyos. At itong mga aklat na ito na nasa langit, ito ay bubuksan ng ating Panginoon Diyos sa panahon ng final judgment, sa panahon ng paghuhukom, sa panahon na ibibigay na ng Panginoon ang kanyang hatol sa mga tao. Ang lahat ng tao ay haharap sa hukuman ni Kristo. Pakinggan po ninyo sa 2 Korinto sa Kapitulo 5 na ang bersikulo ay 10. Ganito po pagkakasabi ni Apostol Pablo na ipinakita sa kanya ng ating Panginoon. 5 versikulo 10. Ganito sabi. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o maging masama. Ito na. Tayong mga tao ay haharap sa hukuman ni Kristo. Ano man ang ginawa ko, mabuti man, gumawa ka ng masama, mabuti, pareho tayong haharap sa hukuman ni Kristo. See? So wala tayong kawala, kahit patay ka na, yung kamatayan mo, hindi makapuputol ng kamatayan mo sa kapananagutan natin sa Diyos kahit patay ka na. Bakit? Sapagkat ang Diyos may kapangyarihang buhayin tayo sa ating kalagayang patay. At sa araw na yon, Sister Marites, pagharap natin sa hukuman ni Kristo, ano ang senaryo na makikita natin? Ano yung scene na makikita natin? Sa panahon ng paghuhukom na yon, pagharap ng tao sa hukuman ni Kristo. Ito ngayon ang pinakita ngayon kay Juan sa aklat ng Apokalipsis sa Kapitulo 20 na ang bersikulo po ay 12. Ganito ang pagkakasabi ni Juan. Pagharap natin sa hukuman ni Kristo, ito na ngayon ang gagawin. 20 bersikulo 12. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat. O, Sister Marites, binuksan na yung mga aklat sa Day of Judgment, pagharap natin sa hukuman ni Kristo. At nangabuksan ang mga aklat. O, ano pa? At nabuksan ang ibang aklat. O, di may iba pang aklat. May aklat na nabuksan, tapos meron pang ibang aklat na nabuksan. O, di pa tapos yun. May another aklat pa uli.
at nakabuksan ng ibang mga aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ayun. Saan ibabatay ng Panginoon ang kanyang paghatol? Doon sa mga aklat natin, kung ano nakasulat doon, kung tayo'y karapat-dapat sa buhay na walang hanggan o tayo'y karapat-dapat sa kahatulan na kamatayan na walang hanggan. Kaya makikita po natin, ang daming aklat, Sister Marites. Yung tanong ninyo, ilang aklat ba meron sa langit? Ay napakarami ho. Hindi ho natin mabilang. Basta sinabi, maraming aklat. Nakabuksan ng mga aklat at ibang mga aklat at ang aklat ng buhay. No? Kaya, marami pong aklat, Sister Marites. Ang payo po sa atin, mga kaibigan, ilang mang aklat yan. Ang mahalaga, alam natin na kayo at ako ay meron po tayong kanya-kanyang mga aklat na siyang talaan ng ating buhay sa langit. Yun ang gagamitin ng Panginoon sa araw ng paghuhukom. Para tayo ay huwag tayo mapasama sa kapahamakan sa ikalawang kamatayan, mga kapatid, mga kaibigan. Pinapayuhan tayo ng Diyos. Tinatawagan po tayo ng Diyos sa kanyang mga aral. Ano aral ni Kristo? Para tayo ay huwag mahatulan sa kapahamakan. Para yung ating pangalan ay huwag masama doon sa aklat ng kamatayan. Ano ang payo at utos ng ating Panginoong Kristo? Basahin po natin sa aklat din ng Apokalipsis, sa Kapitulo 3 na ang bersikulo ay 5. Pakinggan po ninyo ang sabi, ang magtagumpay ay daramtang gayon ang mga ng mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay at ipahahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng aking mga anghel. Wow! Ang ganda, no? I-introduce tayo sa isang kondisyon. Kung kayo at ako ay magtatagumpay hanggang sa kamatayan, magtatapat tayo sa Panginoon. Yung pangalan daw natin na nakasulat sa aklat ng buhay, hindi buburahin ng ating Panginoon. Ganda, ano? Sapagkat yung mga tao na yung kanilang pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay, yun ang tatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen ba? Amen, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya kayo, mga kaibigan na nagsasaliksik, halina kayo. Magsama-sama tayo sa pananampalataya at paglilingkod po sa Diyos. Pag nagtagumpay tayo at maitala yung ating pangalan sa aklat ng buhay, well, may buhay na walang hanggan tayo, may ligtas. Pag-aaralan po natin yan, meron po talaga tayong takdang pag-aaral dyan tungkol dyan sa mga aklat na yan na gagamitin ng ating Panginoon. So pansamantala, tinapi ko ito bilang kasagutan sa tanong ni Sister Marites. May pangalawa pa siyang tanong. Pwede po bang mabasa direct yung ating ikalawang tanong ni Sister Marites? O Sister Marites, kung meron ka pang dagdag na tanong, ay tuloy mo lang, magpadala ka ng message sa akin. Sa tulong ng Panginoon ay sasagutin pa uli natin yan. Kung meron pa kayong additional question or meron kayong dagdag na gustong isama, well, open po tayo. Pangalawa, yun po bang Garden of Eden o yung kung saan pinaalis si Adan at si Eva, the same ba yun sa New Jerusalem na bababa mula po sa langit? Opo, kapatid na Marites. Wala na po sa lupa yung Garden of Eden, yung halamanan ng Eden. Yung halamanan ng Eden, tinawag din niya na paraiso, no? Paradise. Paradise. Yan po yung Eden na yan, na kung saan inilagay si Eva at si Adan nung sila ay lalangin. Ito po'y wala na po ito sa lupa. Kinuha na ito ng ating Panginoon. Ang totoo niyan,
Nakita pa nga yan ni Apostol Pablo eh. Nakita po ni Apostol Pablo na sa langit po yung mga halamanan ng Eden. Yung tinatawag na Garden of Eden, kaya tinawag na garden, andyan yung mga halamanan, mga punong kahoy. Napakagandang lugar po yan, mga kapatid. Napakaganda yung lugar na yan. Garden of Eden. Wala na po yan dito sa lupa. Yan po'y nakita ni Apostol Pablo na ipinakita sa kanya ng Panginoong Kristo na ito po'y nakita niya sa itaas ng langit. Pakinggan po ninyo dito po sa 2 Korinto, Kapitulo 12 na ang bersikulo po ay 1 hanggang 4. Pakinggan po natin. Napakaganda po ng tanong na yan. Sa halamanan ng Eden. Ito po pagkakasabi ni Apostol Pablo. Sa Kapitulo 12, kinakailangang ako'y magpapuri, bagamat ito'y hindi nararapat, ngunit aking sasaysayin ang mga pangitain ko at ang mga pahayag ng Panginoon. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan aywan ko, o maging sa labas ng katawan aywan ko, Diyos ang nakakaalam, na inagaw hanggang sa 3 langit. Tandaan po natin, meron pong 3 langit. Pag-aaralan din po natin yan. Yan ang mga katotohanan na nais paalam sa atin ng Panginoon, kaya tayo po'y nag-aaral araw-araw. Ano pa sabi? At nakikilala ko ang taong yan, maging sa katawan o sa labas ng katawan, aywan ko, Diyos ang nakakaalam. Na kung papaanong inagaw siya doon sa paraiso, ayun, paradise. Andun yung Garden of Eden, tinawag na paraiso. Kung papanong inagaw siya sa 3 langit, at ang sabi niya, na kung paano siya inagaw sa paraiso, yung langit pala ay punong-puno ng paraiso. Inagaw siya doon, dinala siya sa paraiso, at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Ayun. Nasa langit po. Nasa langit. Wala na po sa lupa. Wala na po. At sa pagparito ng ating Panginoon, sa paglikha niya ng bagong langit at bagong lupa, yung Garden of Eden, yung paraiso, ay ibababa po yan ng ating Panginoon sa 2 pagbabalik doon sa paglikha niya ng isang bagong langit at bagong lupa. Yung bagong langit at bagong lupa na gagawin ng ating Panginoon, ito'y magaganap pagkatapos ng 1,000 taon na makasama niya ang mga naligtas doon po sa langit. So, ganun din po yun na ibababa. Kung ano yung Garden of Eden noon, yun din po yung Garden of Eden na kasamang ipapanaog po dito pag ito'y nilikha na ng Diyos ng isang bagong langit at isang bagong lupa. So, yun muna, kapatid na Sister Marites. Kung meron pa ho kayong katanungan at gustong idagdag dyan, ay malaya po kayo. Magpadala lamang kayo ng message sa akin. Bueno, meron pa tayong 5 minutes na natitira. Ganun ba? Mahaba na yun. Pwedeng, direct, patingin nung tanong ni Sister Meng. Maganda yung tanong ni Sister Meng. Mga kapatid at mga kaibigan, kung meron po kayong prayer request, ipadala nyo lang sa akin ngayon. At pagsaluhan po natin na dumalangin mamaya. Alam naman natin ang ating panahon ay punong-puno ng suliranin, sakit, pandemya, marami ho. So, ipadala nyo lang po sa akin. Paki-explain daw po ang pangitain ni Pedro. Mga Adventist, ang paniniwala nila ay mga pagkain po yan. Ulitin ko. Tanong ko po, paki-explain po ang pangitain ni Pedro sa gawa 10. Sorry. Ang basa ko sa Baptist Adventist. Sorry. Baptist pala yun. Ang mga Baptist, ang paniniwala nila ay mga pagkain po yun. Maganda po. Maganda po ito. Bueno, pag-usapan po natin. Sandali. Ganito po yan, isasalaysay ko, At itong si Apostol Pedro ay nagkaroon po ng isang pangitain.
One time, nagkaroon siya ng pangitain. Sa Kapitulo 10 po yan ng Aklat ng Mga Gawa. Kung babasahin niyo po yung kabuuan ng Kapitulo 10 ng Mga Gawa, na si Pedro ay nagutom, pero habang naghahain ng pagkain doon sa kanilang ibaba ng kanilang tahanan, ay umakyat si Pedro doon sa itaas ng kanilang bahay at doon nanalangin si Pedro. At samantalang nananalangin po si Pedro, nagbigay ang Panginoon ng pangitain kay Pedro. Ang pinakita kay Pedro ay isang kumot na puti na malapad na bumaba mula sa langit. Siguro ibabasahin ko, no? Dito po sa Kapitulo 10, na ang bersikulo po ay 10 hanggang 12. Hanggang 13. Bersikulo 10 ng Kapitulo 10 ng Mga Gawa. At siya'y nagutom at nais kumain. Dapat samantalang naghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa. Parang hinimatay, wala ng diwa. At nakita niyang bukas ang langit, at may isang sisidlang bumaba, gaya ng isang malapad na kumot. Ayan, merong kumot na malapad na bumaba mula sa langit, na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. Alright, bumababa. Na do'y naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig. Magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Dapat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. At muling dumating sa kanya ang tinig na ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At ito'y nangyari makaikatlo, pagdakay binatak sa langit, yung kumot, yung sisidlan, inakyat uli sa langit. Nung inakyat sa langit yung sisidlan, natural, kasama yung mga hayop. Kasamang inakyat doon sa langit yung mga hayop. Dala-dala ng kumot. Ganito po yan. Yang pangitain ni Apostol Pedro ay talagang literal na mga hayop na nakita niya. Talagang mga hayop. Andun nga yung baboy. Yung mga mahihilig sa baboy, pinagtatanggol yung baboy. Ano sabi? Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, kumuha ka dyan sa mga hayop na yan na marurumi. Kumain ka, Pedro. Ang sabi ni Pedro, hindi po maaari, Panginoon, kahit kailanman, hindi ako kumain ng marumi o karumal-dumal. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ang nilinis ng Panginoon ay huwag mong ipalagay na marumi o karumal-dumal. Huwag mong ipalagay na marumi yan o karumal-dumal. E di inulit na naman ngayon ng Panginoon. Sige na, Pedro, kumuha ka, kumain ka. Sabi ni Pedro, hindi nga po maaari, Panginoon. Kahit kailan ay hindi ako kumain ng marumi at karumal-dumal. Sinabi na naman ng Panginoon kay Pedro, Pedro, huwag mong ipalagay na marumi o karumal-dumal yan. Ang nilinis ng Panginoon, huwag mong ipalagay na marumi o karumal-dumal. Inulit na naman ng pangatlo, Pedro, kumuha ka, magpatay ka, kumain ka. Talagang dinidiin ng Panginoon kay Pedro. Dinidiin din ni Pedro, sumasagot siya sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, hindi po maaari. Kasi hindi ako kumakain ng marumi at karumal-dumal. Ang sabi na naman ng Panginoon sa kanya bilang ikatlo, ang lilinis ng Panginoon ay huwag mong ipalagay na marumi o karumal-dumal. So, doon sa 3 beses na gigit-gitan nilang dalawa, dinidiin ng Panginoon, nilinis ko yan. Sabi ni Pedro, hindi Panginoon, marumi pa rin yan eh. So, ang ginawa ng Panginoon, after the 3 times ng pag-uusap nila ni Pedro, kinuha na ng Panginoon yung mga hayop na nakalagay sa kumot, inakyat na ngayon sa langit na wala na.
Kita nyo? Tatanungin ko kayo, sino ba ang dapat sundin ni Pedro? Yung sarili niya o yung nag-uutos sa kanyang Panginoon niya? Hindi ba yung Panginoon? Pero ang tanong, bakit sa 3 beses na paulit-ulit na inutusan ng Panginoon si Pedro ay hindi sumunod sa ipinag-uutos ng Panginoon niya? Alam niyo kung ano ang dahilan? O ito, babasahin ko sa inyo. E di, ituloy po natin sa versikulo 16. Hayaan natin si Pedro magpaliwanag. Wag ho tayo, ho, kasi hindi naman tayo nakakita ng pangitain eh. Ang hirap kasi yung mga bumabasa ritong Baptist, mas nauuna pa sila doon sa paliwanag. Mas nauuna pa sila doon sa sagot ni Pedro. Samantalang si Pedro, matapos niyang makita yung pangitain na yun, pagkatapos nila mag-usap ng Panginoon, ano naramdaman ni Pedro? Hayaan natin si Pedro magpaliwanag, wag tayo. Ituloy natin ang basa sa 16. At ito'y nangyari makaikatlo at pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. 17. At samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili, ibig sabihin natutulala si Pedro sa kanyang sarili, kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. Iniisip ngayon ni Pedro, ano kaya ibig sabihin ng pangitain na aking nakita? Si Pedro nag-iisip pa eh. Samantalang itong mga pastor ng bumabasa nito, marunong pa kay Pedro. Si Pedro nag-iisip pa lang, yung mga pastor may naisip na, kita ninyo, malinis na, pwede nang kainin. Tandaan nyo, kasama dyan ang daga, kasama dyan bulate, kasama dyan pusa, kasama bubuit, kasama ahas, ng mga gumagapang ipis, palaka, lahat ng marurumi, andun doon ka sa kumot eh. Ang sabi ng mga pastor, kita niyo, pwede na kainin, nilinis na. Samantalang si Pedro, nag-iisip pa lang sa versikulo 17. At samantalang si Pedro ay nag-iisip kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. Kita niyo? Nag-iisip si Pedro, siya mismo hindi nag-interpret ng sarili niyang interpretasyon tungkol doon sa pangitain. Bakit? Sapagkat alam niya may kahulugan yung pangitain. Kaya nga pangitain eh. May kahulugan. Ituloy natin ang basa. At samantalang natitilihang totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain kanyang nakita. Narito ang mga taong sinugo ni Cornelio nang maipagtanong ang bahay ni Simon ay nagsitayo sa harapan ng pintuan. Yan. Samantalang nag-iisip si Pedro, tulala, nag-iisip, ano kaya ibig sabihin ng pangitain na yun? Biglang may dumating ngayon na mga sugo ni Cornelio, na isang Italianong Cornelio. Nagpadala ng mga sundalo para ipasundo si Pedro sapagkat si Cornelio ay nakakita ng biyaya sa Panginoon, gusto ng Panginoon, makarinig ng pabalita si Cornelio, pinasundo ng Panginoon si Pedro. Kaya pinasundo ngayon ni Cornelio. Ngayon, pagkatapos ngayon, samantalang nag-iisip si Pedro kung ano ibig sabihin ng pangitain na yon, ang Panginoon Diyos din ang nagpaliwanag kay Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing pinakita sa kanya ng Panginoon. Ituloy natin ang basa sa 18. At nagsitawag at nagtanong kung si Simon Pedro, ang pinamagatang Pedro ay nanunuluyan doon. At samantalang nag-iisip si Pedro, nag-iisip pa rin si Pedro, tinatawag na, andyan po ba si Pedro? Si Pedro tulala pa rin, nag-iisip eh. Kita nyo? Sige, isip si Pedro, ano kaya ibig sabihin ng pangitain? Samantalang ito ng mga bulaang mga ngaralaman, silang bumabasa, marunong pa kay Pedro, inuunahan nila yung paliwanag ni Pedro. At saka yung paliwanag ng Diyos kay Pedro. Tignan nyo si Pedro ha. Nag-iisip, hindi nagkaroon ng self-interpretation. Ituloy natin ang basa, ano nangyari? 20. At samantalang nag-iisip si Pedro, sa versikulo 19 ito ha. At samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, ay sinabi sa kanya ng Espiritu, narito hinahanap ka ng 3 tao na dapat magtindig ka at manaog ka
at sumama ka sa kanila na huwag kang mag-alinlangan ng anuman sapagkat sila'y aking sinugo. Sugo na naman to. Ano sabi? Sabi ng Espiritu, Oy Pedro, huwag ka nang mag-isip, huwag kang tututol sa mga humahanap sa iyo, basta sumama ka sa kanila. Ay, anong ginawa ni Pedro? Wala siyang magawa, utos na ng Panginoon yun eh. Doon siya sumunod ngayon sa utos ng Espiritu na sumama ka sa kanila. Nung sumama si Pedro sa mga tauhan ni Cornelio at nang magkita na sila ni Cornelio, nangaral si Pedro at kinuwento ni Pedro yung kanyang pangitaing, kanyang nakita, yung mga hayop na marurumi na hindi niya kinain. Ano paliwanag ng Espiritu Santo kay Pedro? Na ipinakilala naman ni Pedro, kahulugan ng kanyang pangitain, kila Cornelio. Basahin natin, 28. Ituloy na natin sa 28 kasi mahaba no? Sa 28, ito na conclusion, kapatid na Meng. At sinabi niya sa kanila, itaas ko muna ng konti sa 26 hanggang 28. Dapat itinindig siya ni Pedro at sinabing magtindig ka, ako man ay tao rin, at sa pakikipagsalitaan niya, sa kanya ay pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming nagkakatipon. At sinabi niya sa kanila, kila Cornelio, doon sa mga nagkakatipon na nag-aantay kay Pedro, sabi ni Pedro sa kanilang mga nagkakatipon, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama lumapit sa isang taga-ibang bansa. Gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Pagkain ba yun? Hindi pagkain. Kaya nga hindi kumain si Pedro kasi hindi nga pagkain yung mga hayop na yun eh. Maruruming hayop. Para sa kanila, sa mga Hudyo, maruming hayop po yun. Sabi ng Panginoon, huwag kang kakain ng baboy sapagkat ito'y marumi, ito'y karumal-dumal sa inyo. Kaya hindi pagkain. Kaya kahit anong pilit ng Panginoon, hindi pa rin kumain si Pedro sapagkat hindi yun pagkain. Kaya may ibig sabihin pala yung pangitain na yun doon sa mga hayop na pinakita. Na yung mga hayop na yun pala ay lumalarawan doon sa mga taong hindi mga Hudyo. Kita nyo? Sabi ni Pedro, hindi matuwid sa isang Hudyo na makitungo o makisama sa mga hindi sa mga hindi Hudyo. Kasi si Apostol Pedro, kaya pinagpakitaan ng pangitain na yon, Sister Meng, sapagkat merong prejudice si Apostol Pedro sa mga hentil. Kaya ipinakita yung pangitain na yon para ihanda si Pedro sa isang pangangaral para maalis sa kanya yung prejudice sa mga hentil, sa mga hindi Hudyo, ay humarap siya para siya mangaral. Na isinugo siya doon ng Diyos para mangaral. Na without any prejudice. Kaya ang sabi dito ni Pedro, gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos. Sino nagpakilala kay Pedro ng kahulugan ng pangitain niya? Di yung Diyos. Bakit ang Diyos? Diyos ang nagbigay ng pangitain Kaya Diyos lang ang may karapatang mag-interpret nung pangitaing ipinakita niya kay Pedro. Kaya ang sabi ni Pedro, gayon may pinakilala sa akin ng Diyos. Kita nyo, Diyos ang nagpakilala, hindi yung pastor ng Baptist. Pag pastor ng Baptist, sablay. Kita nyo? Kaya maliwanag po, ang nagpakilala ng pangitain kay Pedro ay ang Diyos. Kaya nang ipinakilala ng Diyos kay Pedro, hindi pala pagkain yon. Mga tao lumalarawan at kumakatawan sa mga tao na hindi mga Hudyo. Doon pala lumalarawan yung mga hayop na karumal-dumal. Bakit? Kasi ang tingin ngayon ng mga Hudyo sa mga hindi Israelita, mga hintil ang tingin nila, sa mga taong hindi Hudyo,
ang tingin nila marumi. Hinalintulad sila sa mga hayop na na marurumi. Kaya yun ang pinakita ng Panginoon kay Pedro. Kaya sabi ni Pedro, gayumay pinatunayan sa akin ng Diyos na ang sino mang tao ay huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Alright, bago nating iwanan to, may nagtanong sa akin, ang dating daan. Kayong mga Sabadista, ayaw nyo kumain ng baboy, nilinis na nga. Ang sagot ko naman, ay oo. Sinakyan ko, oo, nilinis nga eh. Pero ang tanong ko, binasa sa akin yung Kapitulo 10. Ito Kapitulo 10. Ibinalik ko yung tanong. Ang tanong ko ay ganito. Nilinis na pala baboy. Oh. Ang tanong ko alin baboy ba yung nilinis? Yung nasa kumot o yung baboy nandito sa lupa? Ulitin ko yung tanong Alin ba talaga ang nilinis? Yung mga hayop na nasa loob ng kumot na ibinaba? O yung mga hayop kasama yung baboy nandito sa lupa na nakatira? Alin ang nilinis? Yung nasa kumot o yung nasa lupa? Ika nung kausap ko, yung nasa kumot. O yun ang malinis. Yun ang nilinis. Kaso hindi na tayo makaakuha nun Bakit? Inakyat na sa langit Wala na rito sa lupa. Kaya yung mga hayop dito sa lupa, yun ang hindi nalinis. Hanggang ngayon, marumi pa rin sila. Pakinggan nyo, babasahin ko. Sa aklat ng Apokalipsis sa Kapitulo 18, versikulo 2, ganito pagkakasabi, meron pa ring hayop na marurumi. Baka hindi nasama sa kumot naman ito, kaya nanatiling marumi. Pakinggan po natin Sa aklat po ng Apokalipsis Kapitulo 18, basahin natin ang versikulo 2. Ang sabi rito, hubos lakas siyang sumigaw. Bumaksak na siya. Bumaksak na ang tanyag na Babilonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu, pugad ng marumi, at kasuklam-suklam na mga ibon. Kita nyo? Meron pa rin mga kasuklam-suklam. Sa ibang translation, kulungan sila ng mga kasuklam-suklam na mga hayop at na mga ibon. Ibig sabihin pala, yung mga hayop dito sa ibabaw ng lupa na tinawag ng Diyos nung pasimula pa yung mga maruruming hayop, nananatili pala marumi pa rin. Kaya may marumi pa rin hayop na lumilipad na ibon. Kita nyo? Ibig sabihin, hindi yung mga hayop sa lupa na considered na unclean animals, yun ang hindi pa rin nalilinis hanggang ngayon. Ang nalinis palang hayop na marumi, yung nasa kumot. Ang problema natin, wala na yung kumot, inakyat na sa langit. Paano ka pa kukuha ng kakainin doon? Wala na nga sa lupa. Maliban na lang, itry mo siguro, umakyat ka sa langit. Hanapin mo yung mga hayop na nasa kumot. Baka sakaling makita mo doon, kumatay ka, kumain ka. Di ba? Ganun lang naman Ang hirap kasi doon sa mga bumabasa kasi, marunong pa kayo kay Pedro. Si Pedro napakabait Hinantay niya yung Panginoon na magpaliwanag sa kanya. Kaya marami nagkamali Nagkainan na ngayon ng baboy yung mga pastor ng Baptist Hindi lang yung pastor ng Baptist, pati yung mga dating daan, pati iglesia ni Cristo ni Manalo, nagkainan lahat ng baboy. Sasama ba kayo ron? Walang kaligtasan doon. Bakit? Pakinggan nyo. Isaiah 66. Pag sumama kayo ron, nakiisa kayo doon sa kinakain nilang baboy, sunog din kayo. Pakinggan nyo sa 66 ni Propeta Isaiah, versikulo 15. Ito babasahin ko. Sapagkat narito ang Panginoon ay dumarating na may apoy at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo upang igawad ng kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway ay may ningas ng apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy ay makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan kanya ng tabak sa lahat ng mga tao. Sabi ni Soriano, itong binabasa mo ay para sa Israel.
Anong sa Israel? Bulag ka ba? Bakit? Ang sabi sa Biblia, sa lahat ng mga tao, hindi sinabing sa lahat ng mga taong Israel. Sana ganun. Ang pagparito ni Kristo para sa lahat ng mga tao, kaya tama itong Biblia. Para sa lahat ng mga tao. Ano pa sabi? Ano katunayan para sa lahat ng mga tao? Ituloy lang natin ang basa. At ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Sino sila? Silang mga nagpapakabanal. O kayo ba nagpapakabanal? Di ba? O sabi sa Bagong Tipan, 12:14 ng Hebreo, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, sapagkat kung wala kayo nito, ay hindi nyo makikita ang Panginoon. O tignan nyo, utos pa rin magpakabanal. Kaya yung mga nagpapakabanal, kasama rito. O kayong silang mga nagpapakabanal. Pero ano ginagawa? Ito, na nagpapakalinis. Uy, nagpapakalinis. Siyempre, nagpapakabanal. Hindi nagpapakabanal. Siyempre, nagpapakalinis. Nagpapakalinis. Siyempre, nagpapakabanal. Pero may problema. Ano ginagawa? Na nagsisiparoon sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga. Uy, daming kumakain ng daga ngayon. Yun daw ay masarap. Pampainit. Ako, nanay ko po. Ang dumi. Ano pa? Kumakain ng laman ng daga at sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Inulit na naman. Sa Israel lang yan eh. E di ituloy natin yung basa. Anong sabi? 18, sapagkat kilala ko ang kanilang mga gawa at ang kanilang mga pag-iisip, ang panahon ay dumarating na aking pipisanin ang lahat ng mga bansa na may iba't ibang mga wika. O, yung bang Pilipinas ay bansa? Of course, bansang Pilipinas. May iba't ibang wika. Marami bang wika ang Pilipinas? Yes, maraming wika rito. May Ilocano, may Kapampangan, may Bisaya, may Chabacano. Lahat andito eh. Ang daming wika eh. Kaya kasama tayong tinutukoy dito ng Biblia, mga kaibigan. So, maliwanag, So, maliwanag, hindi po talagang literal na pagkain yon, kundi yun po ay lumalarawan sa mga tao na hindi Israelita, hindi Hudyo, na ang tingin ni Apostol Pedro bilang Hudyo na sila'y marurumi. Kaya ang sabi ni Pedro, gayumay pinatunayan sa akin ng Panginoon Diyos na ang sino ba tao ay huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Kung gusto nyo kumain ng baboy, hanapin nyo yung kumot na inakyat sa langit, akyatin nyo sa langit at doon yung baboy na nilinis. Naku, ang sarap siguro kainin nun dahil malinis na siya, So, akyat kayo sa langit, hanapin niyo yung kumot, andun lahat ng maruruming hayop. Ngayon, kung hindi nyo kayang umakyat sa langit para hanapin yung hayop na nilinis na nakalagay sa kumot, magtsaga na lang kayo rito sa lupa. Na huwag kumain ng baboy para kayo maligtas. So, ganun po mga kapatid. Sister Meng, napakaganda ng iyong tanong. Sister Tess, napakaganda rin ng inyong katanungan. So, maraming salamat po. Tayo titigil muna. At alam kong marami pa kayong gagawin dahil gabi na. Tsak na maghahapunan pa kayo, magluluto pa kayo. Ayoko namang makahadlang naman sa inyong mga gawain. So maraming salamat po. Narito po muli ang ating programa, mga aral ng katotohanan na naghahayag na ang ating Panginoon ay malapit nang dumating. So pagpalain po tayo. Beno, bago ko magpaalam at bago tayo manalangin, nais ko naman batiin yung ating mga kaibigan at mga kapatid na nagtsagang sumubaybay sa ating programa. Itong aking, babatiin ko ay humigit kumulang 100 katao. Kadami. Teka muna. Babasahin ko muna. Sandali lang direct. Huwag ka mainit din Masisisanti kita Ganito po, magandang gabi po sa inyo lahat. Brother Noel Vincent Idar, magandang gabi sa iyo. Kamusta ka na? At kayo din ang mahal na mahal ko, si Brother Eddie Sugitan. Brother Eddie, magandang gabi sa iyo. Kamusta ka na? Tagal na tayo hindi nagkikita ng personal. Kapatid na Eddie,
Pagpalain kayo ng Panginoon. Ano po, si kapatid na Eddie ay from Isabela. Nasa Isabela siya po ngayon. Of course, ang mahal kong kapatid, Brother Benny Filomeno. Ano ho? Brother Benny, maraming salamat sa iyo. God bless you at ang iyong may bahay na Sister Nene at ang iyong mga anak at ang iyong mga apo. Magandang gabi sa inyo dyan sa inyong tahanan. And of course, hindi ko rin malilimutan ito, si Brother Dan Flores at ang kanyang may bahay na Sister Minnie Flores. Maraming salamat po sa inyo. Napakabuti ng pamilyang ito. Sila po ay taga San Diego, California. Binabati ko po yung ating mga Filipino community na aming pinaglilingkuran dyan, ni kapatid na Benny, sa San Diego, California. Mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. And of course, binabati ko si Brother Ariel Dulay Baldosa, Santa Cruz, Bagabag. Uy, Nueva Vizcaya rin. Malapit ito kila Brother Eddie Sugitan. Binabati ko rin po si Wilfred Hilaw, kapatid na Wilfred, si Jason Katunggal, at ito ay saan ba to? Mirsian Sur, Bayambang, Pangasinan. Uy, nakakarating pa tayo sa Bayambang, Pangasinan. Mga taga Pangasinan, magandang gabi po sa inyo lahat yan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Vic Pasam. Si Mac Tibor. Maraming sa iyo ang aming regular na taga-subaybay. Si Margie Paduhinog Asihas. Sister Margie, magandang gabi sa iyo. Si Juanita Abot, magandang gabi. Ariel Dulay Baldosa from Santa Cruz, Pangasinan. Wow, marami tayong taga-subaybay niyan. Si Paganduyon, Tanggaan Contancio from Riyadh. Yes, sister, oo, nako, napakaaga nito ng ating kapatid na ito. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Si Sister Villa Lisa from Batangas City. Sister Villa. Si Brother Ed Luminate, kamusta ka na? At ang kanyang may bahay, Si Meng Gomez Antonio from Susila Church. Sister Meng, magandang gabi sa iyo. At taga-Susila pala si Delia de los Reyes Tan, Sister Del. At gayon din si Mirasol de los Reyes, Nancy National, si Brother Dio, Brother Dio. Si June, si Brother June. Brother June, magandang gabi sa iyo, ang head elder ng Susila Church. Ang aking pinsan, si June Bida. Naalala ka rin. Kahapon nalimutan ka. Sorry po. Sorry. At si Evelyn Silayan. Walang sawang sumusubaybay. Si Jose Fernando Libe. Si Sister Josie, no? At si Rose Arugante. Sister Rose. Si Brother Ralph Somoso from Hillsview. Rick de los Reyes. Brother Glenn. Villegas, Bioli Cabria. Si Christy Taganil de la Cruz. Si Jernel Sidinio. Si Esther Trimate, Princess Asitura, Troy Macampara, Henry Banse Magada. Si Brother, si Pastor Henry. Pastor, magandang gabi po. Kamusta kayo dyan? Si Max Maniego. Si Brother Max. Kamusta na, Brother Max? Katagal na tayo hindi nakikita. Miss na kita, Brother Max. Si Brother Rico Ricunalia. Si Jamil Torreda, si Gary si Brother Mutok, magandang gabi sa iyo, Brother Mutok, si Jerry Rafael, Guillermo Mahinay, si Larry Aguda, si, Neil Sabe Santos Joe, Michael Impleo, Zen. Ganda ng pangalan to, Zen. Nalala ko yung Zen na kaya hindi nung maliliit kami. Zen. Si Sunny Bienes Abedinia. Kapatid na Sunny, kamusta ka na riyan? Si Marivic Conves Espinosa, si Marina Buta, John Rafael Lopez, si Daisy Reyes, Gina Credo, Carlito Arceo, Pen de la Cruz, kapatid na Pen, si Joby, si Andrew Gonzalez, Badong Cruz, si Badong, Max Maniego, si Brother Max Maniego. Talaga, nami-miss kita, Brother Max, ha? Si Osang ba to? si Sister Osang Abelgos, magandang gabi sa iyo, Sister.
si Marin Modina, si Mary Espidilla. Nako, kamusta kay si Brother Bobby, Deng Espina, si Deng Espina, si Robin, Brother Robin, at si Jonathan Sebastian, Joy Salmingo, Rodolino Ralos, si Emily Garcia, Brother James. Ay salute you, magandang gabi po at malapit na po tayo magkita riyan sa lugar po ninyo. God bless you po at ingat po tayo sa COVID. Si Brother Jolly Chua. Brother Chua, kamusta ka na? Naku, patagal tayo din nakikita dyan sa Green Valley Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lubos. At of course, si Marlene Roloda ng Hillsview Church, magandang gabi po sa iyo. Magandang gabi po sa ating lahat. Beno, tayo po mga kapatid ay magpapaalam na po. Maraming salamat sa inyong pagtsatsaga na sumubaybay sa programang ito. At sa tulong po ng Panginoon, magpapatuloy po tayo. Ito po ang programa, ang mga aral ng katotohanan na naghahayag na ang ating Panginoon ay malapit nang dumating. Samahan niyo po ako sa pagtatapos sa isang panalangin. Ama naming banal, maraming salamat po sa iyo. Napakabuti po ninyo. Napakadakila ang iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa, ay ginagabayan po ninyo upang maipahatid sa mga tao ang iyong mga katotohanan at ang iyong tunay na ebanghelyo upang maunawaan at malaman ng tao ang iyong kalooban upang ang mga tao, Panginoon, ay mailapit sa inyo at magkamit ng buhay na walang hanggan. Kaming lahat na narito nagkasama-sama sa isang pag-aaral. Mga pangalang nabanggit na binati ngayong gabi, idinadalangin ko po silang lahat, Panginoon. At ang kanilang bawat sambahayan na kinakatawanan, idinadalangin ko rin po, Panginoon, na sila'y patuloy po ninyong subaybayan, patnubayan ng inyong banal na Espiritu Santo. Ingatan silang lahat sa pakpak ng kapangyarihan ng iyong mga anghel. Ilayo nawa kaming lahat sa lahat ng uri ng karamdaman na ngayon po ay bumabalot sa buong sanlibutan. Ang mga pandemya, iba't ibang uri ng mga sakit na kumikitil ng maraming kaluluwa, kumukuha ng maraming buhay. Panginoon, ingatan niyo po nawa kami. Alalayan po kami ng inyong banal na Espiritu Santo. Kami naway gabayan sa buong katotohanan upang kami huwag mawalay sa landas ng iyong katwiran. Idinadalangin din namin ang kapayapaan ang sumaamin. Ipagpatawad po, Panginoon, ang lahat ng aming pagkukulang. Meron din kami, Panginoon, ng mga kapatid at mga kaibigan na maaaring nasa banig ng karamdaman. Idinadalangin po namin sila. Bagamat hindi po namin mabanggit ang kanilang mga pangalan, kayo po nakababatid. San man dako sila naroroon, Ama, pagpalain mo sila. Tipuin nawa na mapagpalang kamay ng aming Panginoong Hesus ang aming mga kaibigan at mga kapatid at mga kamag-anak na ngayon po'y nararatay sa banig ng karamdaman. Ano man ang kanilang karamdaman, O Diyos, sa inyo po mga kamay, inihahabilin po ang namin lahat. Hindi bilang isang karapatan, kundi ito'y pag-ibig ng aming Panginoong Hesus na ipinagkaloob niya sa kanyang mga anak. Ito po ang aming patuloy na samot na langit, nawa ang basbas ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo ay sumaaming lahat sa gabi pong ito, magpakilanman. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin at pinasasalamatan sa matamis na banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po, mga mahal na mga kapatid at mga kaibigan. Sumaatin nawa ang kapayapaan ngayon po't magpakilanman. At gayon din, binabati ko bago tayo magtapos, si Kuya Brother Cram is watching in Marilyn Roloda. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon may kapal. God bless us.